sandaling ito, ating tatalakayin ang isang napakahalagang paksa. Paksa na kung saan marami ang naniniwala sa bagay na ito. Ang patungkol sa mga jin. Totoo bang may jin? O tinatawag na mga engkanto? Totoo bang mayroong mga ganitong mga nilikha? Saan sila? Ano ang mga itsura nila? Paano sila namumuhay? Nakikita ba natin sila? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. At hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang sasambahin nila ako. Ang mga jin ay ikabilang sa mga nilikha ng Allah. Ito yung mga tinatawag natin na mga engkanto. Na kung saan, kabilang na sa kultura natin sa Pilipinas ang paniniwala sa bagay na ito. At madalas na ginagamit ito na pantakot sa kabataan. At hindi rin lingid sa ating kaalaman na pati na rin ang mga matatanda ay nadadamay na rin sa bagay na ito. Ngunit, totoo bang merong mga jin? Opo, totoo na merong mga jin, merong mga engkanto. Ayon yun sa sinabi ng Allah na siya mismo ang naglikha ng mga tinatawag na jin. At ang mga tao, pawang nilikha ng Allah na ang kanilang misyon ay ang sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, ang ilan sa kanila naniwala, nanampalataya, at ang ilan naman sa kanila ay sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanilang sinabi na binanggit ng Allah sa maluwalhating Quran, وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Kanilang sinabi ang mga engkanto, ang kabilang sa amin o ilan sa amin ay mga Muslim. Naniniwala sa Allah, sumasampalataya sa nag-isang tagapaglikha. Natatakot din sa Allah, sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ilan sa amin ay mga sumusuway, hindi sumusunod, hindi sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na para sa kanila, na yumakap sa pananampalatayang Islam, nagpasakop, sumunod sa mga katuruan ng Islam, sila yaong mga nagabayan, sila yaong mga nakatagpo ng katotohanan ng patnubay. Ngunit sila na sumuway, sila na hindi sumasamba sa nag-isang tagapaglikha, sila ay magiging panggatong ng naglalagablab na apoy. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, narinig natin na katotohanan na mayroong jin. Ano ba ang kanilang mga mukha? Ano ba ang kanilang mga itsura? Tulad ba nitong nasa paligid ko? Ito bang mga itsura nila? Wallahu alam. Sila ay mga nilikha na lingid sa ating kaalaman. Lingid sa ating mga paningin. Nilikha sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na gayon, na lingid sa ating mga paningin. Ngunit para sa Allah, lahat ng mga ito ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay namumuhay na kaiba sa pamamaraan ng ating pamumuhay. Kaiba rin ang kanilang pagkain, kaiba rin ang kanilang inumin, kaiba rin ang kanilang mga tahanan sa atin. Sapagkat sila inilikha ng Allah na hindi katulad ng mga tao. Ngunit, sabay tayo, mga jin at mga tao na pawang inatasan ng Allah na sumamba lamang. Kilalanin lamang na siya ay nag-iisa at siya lamang ang karapat-dapat sambahin. Ngayon nalaman natin na mayroon palang mga Muslim, mayroon pa rin palang mababait at mayroon ding masasama ng mga jin. Ang tawag sa mga masasamang jin, ito yung mga demonyo. Ito yung mga walang ginawa na kabutihan sa mga tao. Ito yung mga parati na lang bumubulong sa atin. Kapag tayo nag-iisa, nalulungkot, o di kaya namamroblema, palaging sinusulsulan tayo ng demonyo na ito. Sapagkat ang nais ng demonyong ito ay mailayo tayo sa pag-alala sa Allah. May ilagay tayo sa panganib. Panganib na pagsamba ng halimbawa ng maliban pa sa Allah. Inuudyok niya tayo na gumawa ng mga pinagbabawal. Kaya ingatan natin.
itong mga demonyo na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Huwag niyong sundan ang mga yapak ni Satanas. Tunay na siya ang hayag ninyong kaaway. Si Satanas, ang masasamang jin na ito, hindi dapat na sinusunod natin sila. Mananatili ang paniniwala natin na merong mga jin, ngunit sila ay lingid sa atin kaalaman, lingid sa ating mga paningin, at kaiba ang kanilang pamumuhay sa atin. Tayo ay mga tao na kung saan dapat na kinakasama natin, dapat na kinakaibigan natin, at dapat na parating katuwang natin ay ang kapwa din natin. Sila ay hindi dapat na ating kinakaibigan itong masasamang jin sapagkat walang maidudulot ito na mabuti sa atin. Totoo ba ang isa sa mga kasabihan nila na kapag namatay ang tao ay bumabalik, nagmumulto? Si ano? Isa ito sa mga bagay na malayo sa katotohanan. Kapag namatay na ang isang tao, wala na itong pag-asa pang bumalik. Siya ay namumuhay sa lugar na kaiba na sa lugar na ating pinamumuhayan. Ang mga nagpapakita, ang mga bumabalik na ito yung mga demonyo na kung saan wala silang ginawa kundi ang takutin ang tao, kundi sirain ang buhay ng tao, ilayo sila sa pagtunay na pagkatakot sa nag-iisang Panginoon. Inililigaw nila ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananakot, ngunit sila ay hindi dapat katakutan. Ang tunay na kinakatakutan natin ay ang naglikha lamang sa kanila, naglikha sa atin, hindi ang mga engkantong ito, sapagkat sila ay hindi binigyan ng Allah ng kakayahan, ng power para sirain ang buhay natin. Ngunit kung tayong mga tao ay sumusunod sa kanila, nakikipagkaibigan sa kanila, dito sila nagkakaroon ng lakas. Dito sila nagkakaroon ng pagkakataon na makaapekto sa buhay natin. Ngunit kapag malakas ang paniniwala natin sa nag-iisang tagapaglikha, sa pagsunod sa Kanya, sa pagsamba sa Kanya, never na masasaktan tayo ng mga engkantong ito. Bagkus, baka sila pa ang manggaya sa atin tulad ng panggagaya nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mapadjin man o mga tao. Mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, Ustad Nasir Datumanong, patuloy na naghihimok sa inyo na sundan kami sa aming mga palatuntunan sa Mensahe TV. Maraming salamat po. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.